Sa tuwing kinakausap ni Moises ang kanyang mga tao tungkol sa kanilang Diyos, naglalahad siya ng iba't ibang imahe. Ikinukwento niya ang Diyos na nagsasalita mula sa apoy, nagdudulot ng takot sa kanilang mga kaaway. Kinukuha ang kanyang mga tao bilang isang personal na pagmamayari at pinapalaya sila mula sa pang-aapi. Ang lahat ng mga salitang iyon ay naglalarawan sa kilos ng Diyos, hindi ang Diyos mismo. Nakasaad sa aklat ng Awit 33 tungkol sa Panginoon na iniiwasan ang paggamit ng pangalang ipinahayag ng Diyos kay Moises na hindi karapat-dapat na bigkasin ang pangalan ng Diyos. Sa pamamagitan ng ganoong paggalang, inilarawan ng awit ang Diyos bilang isang makapangyarihang lumikha, makatarungan, mabait, mapagkatiwalaan at laging maalaga sa mga naghahanap ng banal na awa. Ito ay ilan lamang sa maraming imahe ng Diyos na matatagpuan natin sa kasulatan na Hebreo. Sa unang pagbasa ngayon, nakita natin ang mga palatandaan ng espiritualidad at teolohiya ng Israel. Noong una, naniwala ang Israel sa kanilang Diyos bilang pinakamahusay sa marami. Unti-unti, naniwala sila sa isang Diyos na nakipagtagpo sa kanila. Ang bawat yugto ng pag-unlad na ito ay may epekto sa kanilang mga relasyon sa Diyos at sa isa't isa. Habang kinikilala natin ang iba't ibang imahe, napagtanto natin na ang Biblia ay hindi nagtatakda ng dogma. Sa halip, pinapanatili nito ang pamana na unti-unting pag-unawa ng sangkatauhan sa Diyos na lumikha sa atin sa banal na imahe at hinahanap tayo sa pagmamahal. Ang ating mga pinakamaagang ninuno sa pananampalatayang Kristiyano ay humarap sa napakalaking hamon ng pagsubok na maunawaan kung sino si Jesus at kung ano ang ipinahayag niya tungkol sa Diyos at sa mundo. Sanay ang mga disipulo sa buong ministeryo ni Jesus kung paano niya tinatawag ang Diyos bilang kanyang Ama, ang pinagbulan ng kanyang buhay, ang misyon niyang ipinatutupad at ang paghahari niyang ipinapahayag. Nakita nila siya bilang isang propeta, marahil ang Mesiyas. Ang kanyang muling pagkabuhay ay nagbigay ng bagong liwanag sa lahat ng kanilang pag-iisip. Isang liwanag na halos hindi nila maintindihan ang kahulugan nito. Ang liham ni San Pablo sa mga taga-Roma ay isinulat bago ang alinman sa 4 na ebanghelyo. Nagbibigay ito sa atin ng isang sulyap kung paano umuunlad ang pag-iisip ng Kristiyano bago isinulat ni Mateo, Marcos, Lucas at Juan ang kanilang mga patotoo. Bago ang kanyang tanyag na paliwanag na umuunlad na mundo tungkol sa kapuspusan ng Diyos, pinag-usapan ni San Pablo kung paano binabago ng ating relasyon kay Kristo ang lahat ng ating iba pang relasyon.
sa pagsasabing tumanggap kayo ng espiritu ng pagkukupkop, inilalagay tayo ni San Pablo sa isang relasyon na kapantay ni Kristo. Maaari nating tawagin ang Diyos bilang ating Ama sa parehong paraan na ginawa ni Jesus dahil itinuring tayo ng Diyos na mga kapwang tagapagmana kasama niya. Ipinahihiwatig nito ang pakikibahagi natin sa kanyang relasyon sa Diyos. Ang mga kasulatan na ito ay nagdadala sa atin patungo sa misteryong ipinagdiriwang natin ngayon sa kapistahan ng Santissima Trinidad. Ipinahayag ni Jesus na ang pag-ibig ng Diyos, ang tanging relasyon na nais ng Diyos, ay nilikha at nagdala sa atin ng pagkakaisa sa Diyos at lahat ng minamahal niya. Tinalakay ni San Pablo ang karanasan ng komunidad sa pakikipag-ugnayan sa Diyos, ang paghahanap ng tamang mga salita upang ipaliwanag ang relasyong nagpatuloy sa loob ng 2 milenyo. Inilalarawan ni San Mateo si Jesus na nagsasabi ng 2 mahalagang bagay bago siya umalis. Sinabi niya sa mga disipulo na gumawa at magbinyag ng mga alagad sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu. Katulad ng sinabi ni San Pablo sa mga taga-Roma, ito ay sumasalamin sa pananaw ng komunidad kay Jesus, kung ano ang itinuro niya tungkol sa Diyos bilang Ama at ang kanilang sariling karanasan ng Espiritu ng Diyos. Ang layunin ni San Mateo dito ay hindi upang magturo ng teolohiya, kundi upang itulak ang mga disipulo sa misyon. Mula kay Moises hanggang kay San Mateo, ang mga kasulatan ngayon ay isang tawag ng pagninilay at pagkilos. Tinutulungan tayo ng teolohiya na maunawaan, ngunit walang anumang teorya ang makapagbibigay sa atin ng tama o orthodox na imahe ng Diyos. Ang Diyos ay lampas sa ating pag-unawa, at kung tayo ay lumalago sa pananampalataya, ang ating kamalayan sa Diyos ay lalong nagbabago. Inaatasan ni Jesus ang kanyang mga disipulo na ibahagi ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Alam na ang misyon ay isang paikot-ikot o spiral na karanasan. Habang ibinabahagi natin ang ating pananampalataya, tayo ay lumalago dito. Habang lumalago tayo, lalo tayong nahihimok na ibahagi ang ating pananampalataya. Ang isang komunidad na namumuhay sa misyon ay magiging isang patuloy na lumalago at nagbabagong imahe ng Diyos sa ating mundo. Sa huli, yon ang talagang mahalaga. Manalangin tayo. Anya, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay sa akin. Humayo kayo kung gayon at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Binyagan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ituro sa kanila na sundin ang lahat ng aking iniutos sa inyo. At narito ako ay kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Amen.